Ay, kumusta kayo mga kanakos, mga kapaniwala? Matagal po tayong hindi nakagawa ng video, ano po, sa mga nakakausap ko. Pasensya na kayo dahil talagang hindi talaga pwede. Halimbawa ngayon dito, medyo umuulan na. Nandito po kasi ako sa bakanting lote, sa abandonadong bahay, ano po. Hindi ako makapag-vlog sa amin, katulad niya naririnig nyo yung paul ng aso ko, maingay, tsaka yung mga ibon dun sa amin po. Ito pong request ng iba na to, dumating lang po kasi yung mga kasama namin sa ibang bansa, yung dalawang tagusan ng third eye na dating antingero na kasama ko ngayon ay nagbabalik na naman po sila. Mabuo na naman kami, bro. Kumusta kayong dalawa, no? Ito pong topic natin ngayon, bago natin babanggitin, kumusta nga pala sa mga manggagamot natin, mga antingero natin sa buong Pilipinas, ano po. Kumusta kayo at saka sa mga taga-subaybay po natin. Pasensya na talaga kayo dahil nga hindi talaga ako makapag-vlog. Sa totoo lang po, binaha po kami. Katulad nito, naglinis pa lang po ako dito sa lugar na to para lamang po tayo makapag-vlog dito dahil iba po ng amoy dito, kaya nga nakamask tayo, lalo na po ngayon, laging basa. Maamoy po, malalim po ang tubig sa kalsada. Ano po? Dahil hindi tayo nakapag-vlog, matagal tayo hindi nakagawa ng video, itong mga nandyan na naman po yung mga demonyo, mga siraulo na nagpapakalat ng mga iba't ibang salita na hindi tama, ano? Natatawa nga yung isang kasama ko nung nasa ibang bansa po siya dahil nakikita niya talaga, dahil tagusan ng mga yan. Kayo pong mga taga-subaybay na nanonood po sa akin at saka mga makakapadana, ano po, ito pong sasabihin natin na to ay dapat po ninyong malaman. Hindi po lahat ng nagkokomento, nakakausap po natin ay tao. Meron po dyan tao na nagpapanggap na, meron dyan na tao na ang gabay demonyo na nagtutulak sa kanyang demonyo para gumawa ng masama. Katulad na lamang yung mga payo na hindi tama para mailigaw po kayo sa tama. Katulad po sa mga mutya ng kalikasan, ano po. Nandyan na rin yung mga panggap na tao na demonyo, talaga sisirain po kayo. Ingat po sa kakapanood, huwag kayong nood na nood dahil hindi po lahat ng nakikita ninyong mga videos ay mga tama. Ang iba po dyan, kami lang nakakalam, siyempre hindi na po kami magsasalita dahil kasama po sa pagsubok ninyo yan at bawal po kami magsalita niyan. Hindi po lahat, tandaan ninyo, hindi lahat tao. Nandyan yung magsasalita sila sa video. Kapag napanood nyo napanood nyo na po yung video niya, eh bas-bas po yan na kung sino makakapanood sa akin, talaga pong didikit po sa inyo yung aura nila. Yan na po yung mag-ibang ugali ninyo. Mas maniniwala po kayo sa kanila na pinapakita nilang mutya, pero ang totoo niyan hindi po tunay na mutya yan, mga batong diablo ang iba po dyan. Yan po, yung mga tao naman na ginagabayan ng demonyo, sila po yung mga kumakalaban sa amin na mga tunay na mga manggagamot, mga tunay na antingero. Sila po yung putak ng putak, tsaka nagpapalaganap po ng maling salita, ano po. Yan po sila yung nagpapalaganap ng mga maling mga mutya dahil wala po sila talagang totoong kalamalan. Dahil inamin ko po sa inyo dati na talagang pasintabi po sa iba. May mga third eye po kasi na hindi tagusan katulad ko, pero iba po kaming mga meta. Kami pong mga meta, ang bisa namin ay kidlat dahil instrumento po kami ng kidlat. Hindi na po namin kailangan ng tagusan dahil may nakabukod po kami ng anghel na mandirigma na kidlat na nakakausap po namin na siya pong nagbibigay sa amin ng mga mutya. Kahit pumunta kayo dito sa lugar namin, kayong mga naninira dyan na walang magawa ng gabay demonyo, mga panggap na tao na demonyo, baka matulad kayo kay demonyo. Ano po, yung mga ibang sumubok na po sa aming mga meta na talagang nagiinit daw ang katawan nila, mga demonyo po kasi yan eh. Nung hindi na nakatiis ang gabay na kidlat na anghel, pinagpapatay na po yung mga yan kasi panira lamang po yan eh. Ano po, tsaka kami hindi namin pinagpapansin yan. Alam nyo po mga kapaniwala, mga kanakos, ang mga tunay na antingero na may alam at nakakita ng tunay sa mga mutya at mga manggagamot na tunay, sila po'y tahimik. Hindi po yung kakalaban sa tulad namin. Hindi ang kakalaban, katulad namin, hindi kami kumakalaban sa mga tunay. Alam namin dito sa mga videos, kung sino man mga nagbi-videos dyan, ang gumagawa ng vlog nila, alam namin kung sino sa inyo yung totoo at hindi. Yan naman ang hindi naman alam ng mga normal na tao.
Alam kasi ng mga manloloko na to, yung mga manloloko lamang kung pinapatamaan natin dito, yung mga gabay demonyo, tsaka demonyo na nagpapanggap na tao. Alam kasi nila na kahit na nung gawin ninyo mga normal na tao, na hindi namin katulad na may kakayahan, na wala po kayong malalaman kahit tunay pa na mutya ang hawak ninyo. Kaya po lilinlangin kayo niyan. Kapag kayo binigyan niya ng mga batong diablo, wala, kakalaban na po kayo sa amin. Iba yung ugali ninyo. Yung sumpa at saka malas nandiyan na po sa loob ng bahay ninyo. Buong pamilya damay-damay na po kayo. Ganun po yan. Kaya nga ako, lagi ko sinasabi sa mga nakakausap ko, wag nod na nod. Kapag kayo ginabayan ng tama, dadalhin kayo sa tunay na antingero at manggagamot para kayo matutunan po. Hindi po yung katulad ng, kaya ko po nabanggit ito, nung nasa ibang bansa pa po ang isang kasama ko, excuse po, nasa ibang bansa pa yung kasama ko, napapanood niya talaga dun sa mga komento na talagang natatawa na lamang siya. Sabi niya, bro, ang daming demonyo, ang daming mga gabay demonyo sa mga nagkokomento sa'yo para sirain ng mga isip ng tao kapag nabasa nila. Sinako si mga antingeron mga ganito, yung mga meta, hindi totoo, kaming totoo. Hindi po makakatulog yan, yung mga yan. Kayo nang marunong, kayo nang mga tunay na mutya, para lang makakatulog kayo, no? Yan. Kasi ang mga ito, bumabanat po sila na patalikod. Tinitira nila yung mga walang kaalam-alam. Kasi tabi po, maingay po, nasa kalsada kasi tayo na, nasa labas na tayo. Harapin nyo yung mga tulad sa amin, yung mga kaming mga tunay. Pero bago kayo humarap, gawin nyo muna ang mga mutya ng meta, mga mutya ng tunay ng tingero, lalo na kaming mga meta, tapatan nyo muna. Siguraduhin nyo kayo'y tagusan dahil hindi kayo makakapagkaila sa amin. Alam namin kahit na napakalayo ninyo, may kakayan din ng meta sa amin na utusan ang anghel. Kahit na sa mga panggagamot, nandyan po ang orasyon ng anghel na kidlat. Pwede pong utusan sa pamamagitan ng ora para patayin ang mga mapanlinlang sa tao, nagpapahirap sa tao kahit saan man siyang lupalop. Ganun pong ginawa kay demonyo na makulit. Pinaguntog ko sila ng demonyo niyang gabay. Po? Kaya kayo, manunubok kayo dun sa kamukha niyong mga tanga. Wag niyong gagawing mangmang yung mga tao na gaganyan ninyo, sasabihin nyo kaming mga ganyan, hindi totoo, wala kaming kalam-alam. Kayong mga walang alam. At sa mga nagsasabi naman sa akin, yung mga nagpapakita sa akin ng mga bato-bato, hindi na kita babanggitin, bro, no? Paprangkahin na kita. Ang tunay na may alam, ang tunay na tagusan, ang tunay na ginagabayan, hindi yan makikipag-usap kahit kani-kanino lang at ipapakita ang message nung isa sa akin o sa kabilaman o kanino pang tao dyan na antingero man o manggagamot. Dahil ang tunay na ginagabayan, ang tunay na may alam at tunay na talagang nakakita ng mutya ay tahimik. Hindi papansinin yung mga mensahe na ganon. Hindi yung katulad na, oh bro, anong masasabi mo rito sa ganito sinabi niya? Hindi ganon, sablay pa. Kaya kami, mga kanok sa mga kapaniwala, ang tunay na may alam hindi yan kikibo. Baka nakakalimutan ninyo, nalilindang na po tayo sa tutulang, ang dami nang nalilindang. Si Satanas man nagpanggap na manggagamot para malindang ang tao, pero lahat ng nagamot niya sakop na ng ang kaluluwan nila. Kumbaga, alipin na po sila. Ganun po dito sa mundo ng tao. Mahiwaga kung mahiwaga. Pero kung sinasabi ng iba na bakit napakakonti ng tunayan ng tingero, tunay na manggagamot, hindi po konti yan. Halimbawa po, 10-10 lamang po kami. Napakaingay po sa kalsada, 10-10 lamang po kami. Alam po ng Diyos Ama kung hanggang saan yung hangganan, dahil alam po ng Panginoon na hindi po tayo lahat ay naniniwala sa tunay na mutya, naniniwala sa panggagamot spiritual. Alam po nila yan. Alam po niya yan. Kaya enough na po kung ilan lamang po kami. Kayo naman na lagi namin, kami mga tunay na mga tingero, manggagamot, katulad ko rin meta, sana tumingin po tayo sa tunay na Diyos. Huwag po tayong gaya-gaya na rin ng pulot ng mga bato dyan ay nakakala po natin na mutya. Hindi po ganun.
Ang pong isang ginagabayan na nakakakita ng tunay na mutya, katulad ko, kahit nasa bahay lamang po ako, bibigyan po ako, nagkakapi lamang ako, mahuhulog ang mutya ng tubig sa bubungan mismo. Ganun po yung tunay na ginagabayan. Pusa pong yung gabay ninyo. Kung katulad po namin kayo na meta, no, bilang share lamang po sa akin, bilang meta, no po. Hindi po kami naghihirap, pero hindi ibig sabihin napakadaling makuha. Lalo na mga tagusan na third eye ng mga kagrupo, delikado po, buwis buhay po sila. Dahil wala po silang panangga na katulad sa amin ng Anghel na Mandirigma. Kaya kapag lalakad dyan, minsan nakakasama namin, kami pong gumagawa po sa amin, dalawa lamang po kami, ang leader po namin na matanda na ngayon ay ako na po ang pumalit, na pinagkatiwala po sa akin ng grupo, ako na po ang bagong leader nila. Dahil matanda na po, pero kasama pa rin po yan sa grupo namin. Siya lamang po ang meta at saka ako sa grupo po namin, ano po. Kaya kapag lalakad ang dalawang kasama namin na tagusan, dahil nga po yan, mahilig mag-hunting, hindi katulad naming mga meta. Hinulit ko nga po sa inyo, kaming mga meta, hindi na kami kailangan dumayo pa na mamundok sa mga sapa o ano. Wala pong ganun na ginagawa namin. Kahit pumunta po kayo sa amin, lugar po namin sa subdivision, sa Pampanga, maraming mall, mga sementado. Wala pong bundok rito, malayo. Tsaka po ang mga bato po rito, yung mga normal na bato, walang maganda. Pero tingnan nyo po yung mga mutya natin. Hindi po tayo nagpapataasan ng mutya rito. Hindi po tayo nagpapataasan. Kaya nga po sinasabi ko sa iba, yung pong mga nagsasalita ng mga gano'n, huwag po ninyong papansinin. At ang tunay na ginagabayan, kung tunay ko nakakita ng mutya, kayo po'y may misyon ng gagampanan sa sarili man, sa pamilya o sa ibang tao, ganun po yun. Pero kung kayo po'y normal na tao, huwag niyo na pong ipilit, huwag po kayong gagaya. Imposible po ninyong makitang mutya. Saan kayo na nakakitang panangga na sabihin na nating anting na madaling makuha? Katulad ng Omo, pinrangka ko na kayo. Hindi sa tibay nakukuha ang Omo. Ano po? Hindi sa tibay. Mag-isip din kayo. Minsan kasi sa sobrang excited po natin, sabi ko nga, naalilin lang na po tayo. Sa 1,000 Omo, hindi po lahat may bisa yan. Sa Omo man, sa normal na bato, may ginayang ang inang kalikasan na mutya para hindi makita ng normal na tao, na makikita lamang ng mga nagbimisyon para ipamahagi po sa inyong mga normal na tao. Ano po, katulad ng Omo, order po ako ng Omo. Minsan order ako ng Omo, di ko nasasabihin ko saan, 50 pieces na Omo. Minsan po isa lang dyan ang tunay. Ibig sabihin na tunay, lahat po yan ay tunay na Omo. Ibig sabihin, isa lamang po dyan ang itinago na may bisa. Pakakala ninyo, porke kuha ng Omo, lahat yan may bisa. Hindi po ganon. Kapag mayroong ganon nagsalita, pasintabi po, hindi nyo alam ang tunay na Omo na may bisa. Dahil kung tayo talagang tumutulong sa tao, hindi natin pamimigay ang Omo na ganon na basta-basta. Dahil kung talagang ang Omo, lahat yan ay may bisa, hindi na kailangan pang orasyonan yan, pakain dasal na lang. Ano po, lahat yan kahit ibabad mo, may bisa na po yan. Sa paniniwala po sa itaas. Dahil po lahat ng gamit na galing sa liwanag, sa paniniwala po, sa pananalig sa taas na bubuhay at gumagalaw. Ano po. Kaya huwag kayong mamamanga dun sa mga kumakalaban sa amin, yung mga sa kanilang mga mutya, nagpapasiklab, wala pong ganon. Sa kaliwa po lahat ang mga ganon. Pinaprangka ko na kayo. Wala kami pakialam sa galit ninyo. Halos kayo, yung mga ginagabay ng demonyo, tsaka panggap na tao na demonyo, alam po namin yan. Kayo makakapagtago kayo sa mga normal na tao. Ano, kahit magtatambling pa kayo sa galit dyan, wala kayong magagawa. Dahil mga anghel na mandirigma ang nasa tabi namin, hindi kayo pa pwede sa ganon. Sa mga tao, manlin lang kayo, pero may hangganan yan. Katulad na lamang ng Omo na yan, pasintabi po. Hindi po lahat may bisa. Mag-isip-isip din po tayo minsan na kung talagang lahat ng Omo ay may bisa, sana lahat tayo may Omo na. Omo na lang gamitin natin. Ano po, di nyo ba naisip yun? Pawis na ako dahil mainit po rito, pasensya na po kayo. Ang topic po natin na to, inuna lamang po natin to, kilalin nyo naman si Nakos bago magpakita ng gamit. Ang totoong topic po natin dito ay ang mutya ng dragon, na talagang hindi nyo makukuha yan. Kahit sino sa inyo, ano po, pasintabi po, yan ang sinabi ng anghel na kidlat, na pinagkaloob lamang ito para ipakita sa tao. Pero ang nadesisyonan ko po bilang sa grupo, ako nang nagdidesisyon,
ako magdidesisyon. Pero ang totoo po nito, nakakuha po ito ng dalawang kasama namin na tagusan, muntik nang mapatay ang isa dahil lamang po sa biglang mayroong bumabato, may mga sanga, mayroong mahampas sa kanya. Ganun po, kung wala kami ng dati kong leader, dati naming leader, na pamakod sa kanila, napahamak po sila. Ganun kadelikado, hindi ganun kadali makuha ng mga tagusan yung mga dahil wala silang pananggan na katulad namin na nakabukod na yung nakidla. Ano po, kung hindi sa amin, napahamak na yan dahil kami pong bumabakod sa kanila. Hindi po talaga makukuha ninyo yan. Kahit na yung iba magalit na dyan, sasabihin ko, sinasabi ko lamang po kung ano sinasabi ng anghel na kidlat na talagang pinagkaloob ito para ipakita po sa inyo. Anghel na kidlat ang nagsabi sa kanila siguro rin na ipunin na rin, ginabayan din sila dahil noon pa ang dami na naming mutya. Yan lang talaga yung pinaka alam namin na sikreto na hindi namin binabanggit. Ngayon pa lamang ko babanggitin sa inyo dahil nga po nakuha na po namin yan dati pa, pero napagdesisyonan dati na hindi mo na ipakita. Pero hindi namin alam na ang dalawang kasama namin ay sinubukang i-deal sa isang hindi po natin kalahi. Ano po, sa totoo lang, yung mutya ng dragon sa nagtatanong, sabi nga sa akin nung dati nagtanong, mga 4 na nagtanong yan, paano malalaman na years, million years, at saka yung mga nauna kong mutya ng punso na million years na rin, na makikita mo doon yung dinosaur na hugis niya, at saka yung fox na nauna, nandun po yung simbolo, at saka yun pong sabi ng kidlat na anghel. Ano po, siya pong nagsasabi niya na yun, ganun katagal na nakabaon na siya sa lupa, na ipinagkaloob po sa tulad kong meta. Ito naman mutya ng dragon ay pinakamahal sa lahat ng mutya na makukuha po, nagawa po sa hayop. Kaya po ito, kung tutusin po, pang museum siya, kahit na hindi po siya mutya, sa tagal na nag-bound siya, billion talaga kung tutusin. Ano po? Talagang sinauna po talaga. Dahil makikita mo talaga, kung kahit hindi siya mutya, million pong halaga niya. Kaya nung dinil nila sa hindi katulad natin Pilipino ito, nagkainitan po ng ulo. Ang totoo po niya, naaminin ko na sa inyo. Dahil nga dun sa mga nagtatanong sa akin yung kwento, sabi ko dito ko sa vlog ko, sasabihin ng mutya ng dragon na pinakamahal sa lahat ng gawa ng mutya na galing sa hayop. Ano to? Dahil po yan ay mabagsik ng dragon. May simbolo ng nasa ibang bansa. Alam na po natin kung anong bansa po yan. Ano? Ang sabi ng nakausap nila, mga kapaniwala, mga kanakos, sa amin yan, hindi dapat sa inyo. Ano po, may alam din po sila sa panggagamot. Siguro ang tingero din sila doon, hindi ko na natanong. Ang sinasabi lamang po ay ganito, ipamahagi nyo yan dapat sa akin. Wala tayong pag-uusapan sa presyo. Ang mahalaga, ang simbolo namin ay sa amin. Sa totoo lang po, yung isang kasama ko kasi na kasama ko sa grupo, ibibigay na po ng isa. Medyo na-insulto po sila doon sa sinabi niya, kaya nagalit po sila. Ang salita po nila English, ano po, dahil hindi po yan Pilipino yung kausap. Ang sabi po niya, wala tayong pag-usapan sa presyo. Sinagot siya nung isa. Sa totoo lang, kung hindi ito'y mutya, kahit na ito'y nahukay lang, sa tagal ng panahon, milyon pa rin ang halaga. Pero hindi kami namamahagi ng ganun dahil mission. Yun po sabi niya. Ngayon, para wala na tayong pag-uusapan, sabi niya, nag-deal po sila sa 300,000. Sinabi niya, sa mutya na dragon na hawak ko ngayon. Ang sabi nung isang kasama ko, ibibigay na doon pa lang sa presyo na gano'n kahit na masyado siyang mababa. Sa totoo lang po, masyado siyang mababa. Sasabihin ko sa inyo po, mga kapaniwala, mga kanakos, masyado po siyang mababa sa presyo na yan. Una po, muntik na pong mapatay ang isang kasama namin dahil nasa mutya ng dragon na yan. Nakuha na nilang kumanda, marami na silang nakipag-battle sila sa iba't ibang demonyo o mga masamang espiritu na bantay sa bawat mutya na kukunin nila. Dito lamang po sila muntik mapahamak. Kung hindi lamang kami kasama, mapapahamak po talaga siya. Kami lamang pong bumakod ng meta dahil po ang aming leader na meta ay mabagsik po, napakabagsik. Ang anghel naman dirigma niya, ayaw niya po ng ganun kagad po. Kapag demonyo, kapag masama, pinapatay po kagad. Ako kahit na sasabihin ko, wag ka mo nagagalaw, wag ka lalabas, wag ka makikialam, akong bahala.
kapag po kay kinakailangan, hindi mo po sila mapipigilan. Kahit bulad ng mga batong Diablo, kapag sinasabi, alam nilang demonyo harap po, ayaw na po nila kung magpag-battle na gano'n, kagad lalabas siya, papatay niya na po kagad yan. Pahirapan na po nila kagad yan. Galit po sila sa demonyo, ano po. Ganito pong nangyari. Kaya nung patawa-tawa po yun, ang kwento ng kasama ko, sabi niya, sa amin yan, magdi-deal tayo doon sa 300,000, bibigay na sa amin ng kasama ko. Hanggang umabot po sila ng 350. Pinrangka po siya, masyado kang mayabang. Kung talagang sa inyo simbolo to, sa inyo mutya, dapat nakuha nyo. Bakit nakuha to sa bansa namin? At saka bakit pinakulob sa amin, hindi sa inyo? Ibig sabihin, hindi kayo karapat dapat. Yun po, nagkainitan po sila hanggang sabi ng ibang bansa na kausap nila, sige, tatasan ko, bigay nyo lang para wala na tayong pinag-uusapan. Isa lang po sinabi ng kasama ko, hindi namin ipamahagi sa hindi karapat dapat. Mas gusto na namin ipamahagi sa simpleng tao na karapat dapat lamang, at hindi sa hindi namin katulad, hindi namin kalaya. Yun po, nagkainitan po sila. Dahil ako'y leader na, dahil nga po ako na yung nagdidesisyon sa pamamahagi ng mutya, ang sabi ng kasama ko na isa, kung ano yung desisyon ko na ipamahagi sa mutya ng dragon, ay yun. Siyempre po, nahiya naman ako. Kaya nga sa mga bro, no, sa mga brosis, mga nakausap ko, no, ito, inaamin ko na dito, talagang nahiya rin ako sa kanila. Dahil buwis-buhay nga nila ako. At saka kung ako lang, kahit na magkano, kahit abutin pa tayo ng milyon, no? Katulad ng kumuha sa mga collection ko, mabot na po kami ng 520,000. Umanga po siya. Sabi niya, hanga ako sa inyo, brother, kasi dito ko nakita ang tulad mo na hindi pala talaga kayo tumitingin sa pera, dahil ipinamamahagi nyo rin pala yan sa iba, tulong niyo. Pero malaking tulong ito sa iyo. Pero hindi po ako, tumanggi po ako. Dahil hinahalo niya po yung mga collection ko na kinukuha niya po sa akin na 500,000 na pataas, doon po sa mga banga niyang halagay, 1.5 million, banga lang na maliit. Mga collector po siya ng mga banga, mga antique, ano po, maraming mga body energy. Hindi po ako pumayag na isali doon yung mga gamit natin. Magdi-deal kami, sabi ko po sa kanya, kung magpapagawa siya ng isang kwarto, bahay na wala doon sa location na yun, pumayag po siya. After na dumating po siya next year, sabi niya po paggagawa doon, magdi-deal po kami, pwede, ano po. Sir, dito ko na nabanggit siya, ano, papayag ako doon sa deal mo. Kahit hanggang doon lang tayo sa huwag na nating taasan, papayag ako. Basta huwag lang isali ang mga gamit naming data sa mga collection mo, ano. Pinag-usapan na natin yan kung anong dahilan, ano. Tutuloy na po natin ito. Papakita ko na po sa inyo, ano pa, makakarami sana tayo ngayon kahit nabaha. Ito pong mutya ng dragon na to, talagang napakaganda. Tingnan nyo po kayo sa aking FB account, Bagis Metatronist po, nakapost po doon, at saka ang ibig po sabihin niya, ano po, yun nga, ipapamahagi namin ito sa normal na tao lamang, ano po. Pero pipili lang po kami. Ang mutya ng dragon ay napakalakas. Katulad ng 4 na elemento, baka akala ninyo basa-basa lang ako namamahagi. Hindi po. Inaurahan ko isang tao kung karapat dapat po siya, dahil ang 4 na elemento ay napakalakas, ano po. Papakita ko po sa inyo mutya ng dragon dito po sa atin. Kaya alam mo, basta pasensya na po kayo sa ingay, dahil dito sa kapitbahay natin may ginagawa pong bahay, ano po. Unahin po natin sa templo ng mutya ng dragon, ano po. Itong yung mga maninira dyan ng mga demonyo, huwag nyo pong pagpapansin yan. At saka yung nagsesend sa akin ng mga bato-bato, kung talagang ikaw ay kakaiba nakatulad namin, bro, ano? Hindi na kita babanggitin, pero alam mo ikaw ang binabanggit ko. Dapat hindi ka nagkikipag-usap sa iba't ipopost mo yung mga bato-bato ganyan, papakita sa akin. Alam mo ng meta ko, papakita mo. Kung talagang ikaw ay katulad namin na may kakaiba, hindi na normal na tao, may kakayahan, hindi mo gagawin yan. Ibig sabihin, wala kang kakayahan na katulad namin. Hindi porke nakakita ka ng magandang bato, ay kidlat na. Nung nasa ibang bansa ang kasama namin, hindi niya hawak-hawak, nandito lang sa tanso, nagre-react sa tanso. Ang gaganda, may parang espada, tusok-tusok, mga batong Diablo, ang gaganda. Doon, hindi ko nababanggitin kung anong bansa siya nanggaling. Ang daming batong Diablo, magaganda pa sa mutya natin. Kaya nga natatawa ako, batong Diablo, ang dami, ang gaganda. Pero hindi po niya nahawakan, bawal po kami mahawak ng ganun po, kasi alam na namin yung mga yan. Ang aura ng
batong Diablo sa mga tagusan. Ang tagusan po, iba-ibang kulay na nakikita nila sa mutya, lalo na sa kidlat. Iba pong aura. Kung red siya, para siyang usok na gumagalaw-galaw na ganon. Sa mutya ng Diablo naman, kapag tagusan ka, makikita mo po ay usok na itim lamang, paikot-ikot lang siya sa bato na ganon. Pero ang normal na tao, tsaka may third eye na hindi tagusan, hindi nyo po yung maalalaman. Ano po, inuulit ko po yan. Yan na po, malinaw po yan. Sa mga nagnanais na matuto, sana po mag-stay lamang po kayo. At saka kapag wag po kayong nanonood, siguraduhin po sana natin na matatag ang pananalig natin sa itaas para tayo po'y gabayan sa tamang tingirot ng gagamot para po tayo matuto. Ganun po yun. Ano po, unahin po natin sa Templo ng Dragon. Ano po, tingnan nyo po. Kakaiba po siya. Kita niya, paikutin ko po. I-explain ko sa inyo bakit naging Templo ng Dragon yan. Ayun po. Ano po, ang ganda niya. Pagmasdan nyo po dito, may pingas-pingas siya rito. Hindi po yan basag. Ibig sabihin ng mga pingas na yan, basag na yan, simpulo yan na talagang doon siya umahapak. Dahil matatalim, nakikita natin sa movie, di ba, pag-apak niya may nababasag na ganun sa sobrang bigat ng dragon. Ganun po yan, ano po, ayan po ang templo niya, dyan po siya umahapak, ano po. Dahil nga po, ang simbolo ng dragon ay napakalakas, lalo na sa ibang bansa, sa lahat ng mutya na gawa sa hayop. Ito po siya, pinapakita po natin dito, pinapakita natin dyan na talagang ginawa siyang bato. Ayan po ang kaliskis niya. Kapag ginanon po natin yan, ayan po siya, ayan ang mata niya. Ayan mata niya, ito po sungay niya, ayan bibig niya. Kung makikita nyo po dito, ang kanyang sinasamba, makikita nyo po dyan yung tatlong guhit. Kapag binaliktad po natin ang ganun yan, ayan po. Ayan po siya, di ba? Tres peco po yan, bahay yan na nakikita nyo po. Bantay din po sa bahay. Kung tatanganin natin, ang tatlong guhit po yan, yan po ang tatlong persona na sinasamba niya po. Ano po? At ang matindi po dito, na mutya, isa sa mutya ng hayop na mabilis na mabagsik, ang mutya po ng hayop na unggoy, ang baboon. Ano po, kung mapagmamasdan nyo po rito, babaligtarin po natin, ayan po ang baboon. Kung mapagmamasdan ninyo, nakatingala po siya sa malayo, nagbabantay. Kung mapagmamasdan ninyo, sa imagine lamang po ninyo, ayan po siya. Nakaupo po siya, bantay po niyan, bantay po yan ng pinaka-main na dragon. At saka kung pagmamasdan niyo siya, ang isa rin po dito ay dragon din po. Dalawang dragon, pero ito po ay bantay. Bantay niya po ang baboon na yon. Ang pinaka-main po ay ito. Pinaka-leader po nila ay ito. Ano po? Kaya kayong mga maninira na mga gabay ay hindi tama, bago kayo magsalita sa iba, kaming harapin ninyo. Pero bago kayo humarap, siguraduhin ninyong mga nakapost ko, kahit man lang ay tapatan ninyo. Kapag natapatan ninyo sa itsura na yan, dun kayo, sumubok ano. Pero imposible kayong makakuha niyan. Prangkain ko na kayo. Dahil paano kayo makakuha niyan? Hindi naman kayo katulad namin. Hindi kayo katulad namin na, at saka ang iba na talagang mga gabay mabuti. Kayo mga gabay, mga kamukha ninyo, dahil nagpasakop kayo sa mga masama. Pinapakalat ninyo sa iba ang maling impormasyon para masira ang tao. Ano? Huwag po kayong basa-basa maniniwala. Huwag natin sa mga nagsasend sa akin ng mga bato-bato. Pasalamat kayo, binabaklas ko yung mga iba dyan, batong Diablo, binabaklas ko na hindi ninyo alam. Pero kasi inuulit ko nga bro, no? Alam mong ikaw binabanggit ko sa pagpapakita sa akin ng mga bato, ang tunay na ginagabayan, ang tunay na nakakita ng tunay na mutya, lalo na sa kidlat, hindi magpo-post ng bato para ipakita sa tulad ng meta. Dapat tahimik ka lang at saka hindi magpag-usap sa iba, tapos ipo-post sa akin, papakita yung sinabi. Hindi gano'n, maprangkain kita. Sorry sinabi ko sa'yo dahil nagkamali ka doon. Para matuto ka lang doon, no? Paano, mga kapaniwala, ayan, uulitin natin, papakita natin sa inyo, ay napakaganda po niya, ano po, para makita naman ninyo, kahit hindi matangan ng iba, tingnan nyo naman, ang kanyang sinisimbolo, ang kanyang sinasamba, yan po, tatlong persona po, ano po, napakaganda niyang mutya ng dragon na yan, at saka dito talaga ako na mga talaga, ang baboon talaga, matindi talaga, ayan, no, mga kapaniwala, mga kanakusay ng baboon, no, ano pa rin siya rito. Nakapost po yan sa aking FB account, ano?
O paano mga kapaniwala, mga kanakos, pasensya na po kayo kung matagal tayo hindi na makakapag-video talaga, makagawa ng vlog, dahil nga po dito sa amin, binaha po kami. Nagtaasan po kasi mga kalsada ano po, nagtaasan kami, bumaba na po, kaya ganon. Ngayon naglinis nga ako, pause ako ano po. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat po. Hintayin po ang susunod na vlog ni Nakos, maghintay lamang po. God bless.